Update sa Hilux. Sa unang tingin, parang wala naman nagbago. Wala rin kasi akong maisip na pwede pang i-add dito sa front fascia. Pero may pinalitan ako dito na hindi sobrang pansinin. Lapit lang tayo ng konti para makita. Pinalitan ko yung stock license plate bolt ng, hindi ko sure kung ano yung tawag dito, EXEA or EXEA. Mas bumagay siya sa plate number na black and white. Compare sa stock bolt na para siyang brass, maliit din siyang tignan kasi wala siyang kasamang washer. Hindi ko na na-videoan yung stock bolt, pang before and after sana. Pero sure ako na mas magandang tignan ngayon yung EXEA license plate bolt compared dun sa stock. Check natin yung sa likod. Tingin ko mas bumagay siya, lalo na sa mga gusto ng black and white team. Nabili ko to sa Shopee, kay Parts Papi. Check nyo na lang yung shop niya. Marami din siyang binebenta na car accessories. Para lang medyo magmukhang JDM yung Hilux, nilagyan ko ng 500 kilograms capacity sticker. Karamihan kasi sa mga Hilux, lalo na sa Japan, may ganitong sticker. Hindi ko lang sure kung ito yung tamang position, pero pinilit ko na lang gayahin yung napanood ko sa YouTube. Nabili ko din to kay Parts Papi. Maraming mas mura sa Shopee, pero hindi ganito yung quality. Kung balak nyo rin maglagay ng ganito, siguraduhin nyo lang na tama na yung position ng pagkadikit. Kasi sobrang kapit ng adhesive, magwa-warp or stretch na yung sticker pag binakbak. Ito na siguro yung inad ko sa Hilux na kapansin-pansin. GRS Fashion Bar. Medyo matagal na rin ako naghahanap ng magbibitaw ng fashion bar nila sa GRS. Sa sobrang dalang na may magbenta ng ganitong fashion bar, gusto ko na lang din i-consider yung Conquest Fashion Bar. Marami din kasi yung nagbebenta ng ganito. Nagtanong din ako sa shop sa Thailand, pero hindi ko kaya yung price. Mahal na siya para sa akin, tapos hindi pa kasama yung shipping fee. Buti na lang nakahanap kasi ito talaga yung gusto ko na fashion bar. Para sa akin lang naman, mas gumanda yung side profile ng Hilux. Hindi na sobrang flat tignan yung C-pillar. Pati na rin yung rear view, mas maporma na rin siyang tignan. Naglagay na rin ako dati ng spoiler, pero nakukulangan pa rin ako, kaya naghanap ako ng GRS Fashion Bar. Aware din ako sa issue dito sa GRS Fashion Bar. May nabasa ako na lahat ng GRS na lumabas ng July 2023 hanggang April 2024, kasama sila sa recall. May post din na may certain batch lang na kasama sa recall. Napansin ko lang na may vibration at movement na back and forth, lalo na pag napadaan sa medyo rocky road. Pagdating sa horizontal sway, halos wala siyang movement, kaya okay lang. Ito yung part na medyo malakas yung vibration, kahit na medyo smooth naman yung daan. Para lang ma-confirm yung vibration or yung movement, nag-observe ako ng GRS sa actual. Kung mapapansin nyo, okay pa naman yung road condition, pero may movement pa rin. May nakausap din ako na GRS owner. Aware din siya na may vibration at konting movement yung fashion bar. Nakwento niya rin na naputulan ng 2 bracket yung sa kamag-anak niya. Hindi naman daw lumipad yung fashion bar sa daan, nalaglag lang daw sa truck bed. Sa tingin ko, na-stress yung bracket sa continuous movement. May foam shock absorber naman to. Medyo maiksi nga lang, kaya naglagay na muna ako ng rubber bushing. Effective yung rubber bushing, halos nawala yung movement. 2 weeks ko na rin siyang tinetest. Okay naman hanggang ngayon, nawala yung malakas na vibration. Wheel set na lang yung kulang, pero papatapusin ko na muna yung warranty. Palike na lang and subscribe. Paalam!